para sa aking ina. Humihingi ako ng paumanhin. Hindi ko na kayang magsinungaling pa. Ang mga salitang ito, na binigkas ng may luha ng 23 estudyanteng taga-Canada na nag-iipon sa harap ng departure gate ng Ninoy Aquino International Airport, Naya, ay mabilis na kumalat sa balita sa buong mundo. Ang ipinalabas ng live sa CNN ay isang hindi kapanipaniwalang tanawin. Hindi nila akalain na ang sarili nilang bansa, na inakala nilang developed, ay ganito pala kahuli. Ang isang super bath na nagkakahalaga lamang ng gaang libong daang nung CAD at ang sobrang linis na service area ng mga expressway. Ang pang-araw-araw na buhay sa Pilipinas, na para sa kanila ay normal na lamang, ang siyang nagpabago sa pananaw ng mga taga-Canada at nagpabagsak sa pundasyon ng politika ng isang bansa. Bakit tinanggihan ng mga elite na estudyante mula sa Canada, isang miyembro ng G7, ang pag-uwi sa kanilang masaganang bansa? Ito ay hindi lamang simpleng gulo sa educational trip. Ito ay ang talaan ng 48 oras ng matapang na pagrerebelde ng isang dalaga na nalaman ang katotohanan laban sa kanyang inang, kalihim, ng edukasyon. Tinatanggihan namin ang pag-uwi. 23 piling estudyante mula sa isang prestihiyosong high school, kabilang ang anak ng kalihim ng edukasyon ng Canada, ay tumangging umuwi mula sa kanilang educational trip sa Pilipinas. Ang nakakagulat na katotohanan na natuklasan sa service area ng expressway at sa isang pampublikong paliguan. Ito ba ang bansang developed? CNN live coverage. Noong Nobyembre 17, 2024, sumakay sa eroplano patungo sa Pilipinas ang Wantay True High School na estudyante sa Vancouver International Airport. Ang programang Cultural Exchange na ito, na inorganisa ng British Columbia Ministry of Education, ay isang proyektong pangpromosyon ng gobyerno upang ipakita ang galing ng pampublikong edukasyon sa Canada. Ngunit pagkalipas ng 2 linggo, ito ay naputol at walang sinuman ang bumalik ayon sa schedule. O, sa madaling salita, tumanggi silang bumalik. Sama-sama silang tumanggi na umuwi sa departure lobby ng NAEA at nagdeklara na gusto pa nilang manatili sa Pilipinas. Ang insidenteng ito ay ipinalabas ng live sa buong mundo sa pamamagitan ng CNN at BBC. Bakit nga ba naganap ang pambihirang rebelyon na ito, na pinamunuan ng anak ng kalihim ng edukasyon ng Canada? Ilalabas namin ngayon ang nakakagulat na talaan na yumanig sa pananaw ng 23 estudyante sa loob lamang ng 48 oras. Mag-subscribe sa channel. Kung tatapusin mo ang panonood, tiyak na maiintindihan mo rin kung bakit ayaw nilang umuwi. Kumusta? Ako si Olivia Jones, 22 taong gulang, nag-aaral sa West Point Academy sa British Columbia, Canada. Kailangan ko munang sabihin kung sino ang aking ina. Si Carol Jones, ang kalihim ng edukasyon ng British Columbia, noong unang bahagi ng Nobyembre 2024. Nakarating sa aming paaralan ang opisyal na dokumento para sa Philippine Cultural Exchange Program. Ito ay isang 2 linggong programa upang bumisita sa Maynila, makipag-ugnayan sa mga estudyanteng Pilipino, at ikumpara ang sistema ng edukasyon ng dalawang bansa. Nag-apply ako ng hindi nag-iisip ng malalim. Dahil lang sa hindi ko na kailangang pumasok sa loob ng 2 linggo. Ngunit tinawag ako ni Mama sa kanyang opisina. 6:00 ng gabi, Nobyembre 8, sa opisina ng kalihim sa ika-7 palapag ng Legislative Building. Hawak ni Mama ang aking application form. Sabi ni Mama, "Olivia, napili ka para sa programang ito. Pero hindi ito simpleng exchange. Ito ay proyektong ginawa ko. Ito ay proyektong pangpromosyon upang ipakita ang galing ng edukasyon sa Canada," dagdag niya. Napakunot ang noo ko. Ibig bang sabihin, gagamitin niya ako bilang propaganda? Tumango si Mama. Kailangan mong pumunta. Hanapin ang mga flaws sa sistema ng Pilipinas at ipakita kung gaano tayo ka-advanced
Sasamahan ka ng lokal na media, tumutol ako. Gusto ko lang magbakasyon. Ayaw kong maging bahagi ng isang palabas sa politika. Ngunit si Mama ay matatag. Hindi ito option. Tungkulin mo ito. May responsibilidad ka bilang anak ng kalihim. Kaya, napili ako bilang isa sa 23 estudyante. Oh, sa katunayan, ako ang unang napili at ang natitirang 22 ay sumunod. Naglaan ang gobyerno ng 150,000 para sa programang ito, higit sa 6,000 kada estudyante. Bago ang pag-alis noong Nobyembre 16, ibinigay sa akin ni Mama ang mission papers. 3 pahina ng A4. Ang nilalaman ay, obserbahan ang abala ng pampublikong transportasyon sa Pilipinas, ang lumang mga pasilidad, at ang problema sa kalinisan, at mangolekta ng ebidensiya gamit ang litrato. Isinilid ko ang mga dokumento sa aking bag. Sa totoo lang, noon, inakala kong tama si Mama. Naniniwala ako na kahit umunlad ang Pilipinas, hindi pa rin kasing galing ng Canada ang infrastructure nito. Bukod sa isa ang Vancouver sa mga pinakamagagandang lungsod na tirhan sa mundo. 9:00 ng umaga, Nobyembre 17, sa Vancouver International Airport, nagtipon ang 23 estudyante, 3 escort teachers, at 5 mamamahayag mula sa Provincial Public Broadcasting. Pumunta si Mama sa airport at nagbigay ng talumpati. Kinakatawan ninyo ang Canada. Ipakita ninyo ng may pagmamalaki ang galing ng ating sistema. Wala akong ideya noon, nadidisappoint ko si Mama. O, sa madaling salita, wala akong ideya na pagkalipas ng 48 oras, hihingi ako ng tawad sa kanya, umalis ang Japan Airlines Flight 72. Sa loob ng 10 oras at 30 minutong paglipad, nag-isip ako habang nakatingin sa labas ng bintana. Ano kaya ang magiging hitsura ko pagkatapos ng 2 linggo? Hindi ko alam noon na hindi ako babalik ayon sa iskedul. 2:30 ng hapon, Nobyembre 18, arrival lobby ng NAIA. Pagkatapos ng immigration process, sumakay kami sa dedicated bus. Sabi ng driver ng bus, "Mga estudyante, hihinto tayo ng 10 minuto sa isang service area para mag-break." Kampante pa ako noon. Service area? Hindi ba iyon ay isang lugar lang na may palikuran? Ang mga rest stop sa highway ng Canada ay kadalasang maliliit na convenience store lang na nakakabit sa isang gas station. 3:15 ng hapon. Pumasok ang bus sa isang rest stop sa South Luzon Expressway at ang tanawin na bumungad sa aking harapan ay nakapagpatigil sa aking dila. Ito ba ang rest stop? Sigaw ng kaibigan kong si Emily, nakatabi ko. Hindi ba ito shopping mall? Lahat ng 23 estudyante na bumaba sa bus ay napahinto ng nakanganga. Isang napakalaking gusali, malinis at maayos na parking lot, at iba't ibang kulay ng mga signage. Ito ba talaga ang rest stop ng highway? Naalala ko ang mission papers na ibinigay ni Mama. Obserbahan ang lumang pampublikong pasilidad. Ngunit ang nasa harapan ko ngayon ay hindi lang hindi luma, mas malinis pa ito kaysa sa mga disenteng restaurant sa Vancouver. Pagpasok namin sa ground floor, isang mas malaking pagkabigla ang naghihintay. May mga franchise convenience store, kilalang coffee shop, food court, at mga tindahan ng souvenir. Tiningnan ko ang price list. Ang ramen ay A150, ang pansit ay A1300. Katumbas ito ng mga ₱5,000 hanggang ₱1,000 CAD. Sa Vancouver, kailangan kong magbayad ng hindi bababa sa ₱5,000 para sa katulad na pagkain. Ngunit ang tunay na nakakagulat ay ang palikuran. Sa pasukan ng palikuran sa ground floor, hindi ako makapaniwala sa aking nakita. May isang electronic signboard sa itaas ng pasukan na may ganitong display, kasalukuyang ginagamit. Dalaban. Walang hinihintay. Wala. Real time. Ipinapakita nila ang status ng palikuran ng real time. Agad akong kumuha ng smartphone at nagkuha ng litrato. Ngunit hindi ito ang uri ng ebidensiya
na gusto ni Mama. Dahil hindi ito flaw kundi isang confirmation. Pagpasok ko sa loob ng palikuran, mas nakakagulat na tanawin ang bumungad. Ang bawat cubicle ay may bidet o spray. Ang mga lababo ay may automatic sensor. Ang sahig ay malinis, walang kahit isang patak ng tubig, at may sapat na toilet paper at sabon. Mayroon pang baby bed at nursing room. Naghugas ako ng kamay sa lababo at tiningnan ang aking mukha sa salamin. Gulong-gulo ako. Ito ba talaga? Hindi ito ang Asya na alam ko. Hindi ito ang natutunan ko sa media at sa mga textbook. Paglabas ko, ang mga kaibigan ko ay nagkuha ng litrato sa kung saan-saan gamit ang kanilang smartphone. Lumapit sa akin si Jennifer, ang escort teacher. Olivia, hindi ba kakaiba ito? Hindi ito rest stop. Para itong cultural complex. Sabi niya, tumango ako. At doon ko napagtanto. Ang misyon na ibinigay ni Mama ay mali mula sa simula. Sinabi niya na maghanap ako ng flaw, ngunit wala akong makita. Natapos ang 10 minutong break. At sumakay ulit kami sa bus. Ngunit ang vibe sa loob ng bus ay ganap na nagbago. Ang mga estudyante ay nag-uusap ng may kaba. Sana may ganyan din sa highway ng Canada, no? Ang rest stop natin, gas station lang. Ang real-time monitor ng palikuran. Ang galing talaga. Bakit wala niyan sa Vancouver? Nag-isip ako habang nakatingin sa labas ng bintana. Simula pa lang ito. Ano pa kaya ang makikita ko pagdating sa Maynila? At ano ang sasabihin ko kay Mama? Hindi ko alam noon na pagkatapos ng 48 oras, tatanggihan ko ang utos ni Mama na umuwi. 4:30 ng hapon, Nobyembre 28. Dumating kami sa isang guest house sa Makati, Metro Manila. Kahit sinabi ng escort teacher na magpahinga, lahat ng 23 estudyante ay nagtipon sa lobby at nagkalikot ng kanilang mga smartphone. Sabi ng kaibigan kong si Emily, Olivia, okay lang ba na i-post ko sa Instagram ang litrato ng service area? Nagkibit balikat ako. Ano ang masama? Souvenir photo lang iyon. Hindi ko alam noon kung anong wave ang sisimulan ng isang litratong iyon. Nag-post si Emily ng litrato ng electronic signboard ng palikuran sa Slex service area at nilagyan ng ganitong caption. May real-time status monitor ang palikuran sa rest stop ng highway. Bakit wala nito sa Canada? Pagkatapos ng 10 minuto, nagwala ang smartphone ni Emily. Bumabaha ang mga likes. 2,000 likes sa loob ng 10 minuto. 5,000 sa loob ng 1 oras. Bumabaha rin ang mga comment. Hindi ka panipaniwala. Totoo ba? Kailangan ding gumawa ng ganyan ang Canada. Nakakahiya tayo. Nag-post din ang ibang mga kaibigan namin ng litrato ng sunod-sunod ang loob ng service area, food court, convenience store, parking lot lahat ay naging paksa ng post. Ang hashtag ay Philippine Service Area. Bakit di kaya ang Canada? 6:00 ng gabi. Nag-post din ako ng litrato. Alam kong follower ng Instagram ko ang Facebook account ni Mama, pero wala akong dahilan para itago. Ipinapakita ko lang ang katotohanan. Ang caption ng post ko ay ganito. Unang araw sa Pilipinas. Lahat ng alam ko tungkol sa public infrastructure ay nag-aalinlangan na ako. Pagkatapos ng 30 minuto, tumawag si Mama. 2:30 na ng madaling araw sa Vancouver. Pero gising siya. Olivia, nakita ko ang post mo. Ang boses ni Mama ay malamig at tahimik. Bias ang report mo. Puro magagandang bagay lang ang pinapakita mo. Hindi ba't sinabi kong maghanap ka ng flaw? Tumutol ako. Mama, ayaw kong magsinungaling. Ang nakita ko ay talagang malinis at maayos na rest stop. Wala akong makitang flaw. Bumuntong hininga si Mama. Olivia, bata ka pa. Hindi mo pa naiintindihan ang politika. Hindi ito simpleng biyahe. Ito ay usapin ng tiwala ng gobyerno ng ating bansa. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, gulong-gulo ako. Bakit mas mahalaga ang tiwala ng gobyerno kaysa sa katapatan ko? Hindi ba dapat kong sabihin ang nakita ko? 8:00 ng gabi.
humingi ng interview ang public broadcasting team ng province. 5 kaming napili mula sa 23 at kasama ako. Natural lang. Dahil ako ang anak ng kalihim, nagtanong ang reporter, Olivia, ano ang impresyon mo sa unang araw mo sa Pilipinas? Sumagot ako ng totoo. Nagulat ako. Iba sa inaasahan ko. Lalo na ang standard ng service area ng highway ay mukhang mas mataas kaysa sa Canada. Nanigas ang mukha ng reporter. Iyan ay mahirap i-broadcast, Olivia. Maaari ka bang maging mas neutral? Halimbawa, na may pros at cons ang bawat bansa? Umiling ako. Sinabi ko lang ang nakita ko. Hindi ba iyan ang neutral? Naging awkward ang interview. At noong gabing iyon, nakatingala ako sa kisame sa aking kwarto. Bukas, plano naming sumakay sa MRT ng Maynila. Ano kaya ang magiging paghambing nito sa SkyTrain ng Vancouver? Tumunog ang notification ng smartphone ko. Umabot sa 1,000 ang comments sa post ko sa Instagram. Karamihan ay mga taga-Canada. Ang anak ng kalihim, nagsasabi ng totoo. Olivia, ituloy mo lang ang pag-post. Napagtanto ko noon, ang post ko ay hindi lang simpleng souvenir photo. Ito ay naging isang political statement at naglalakad na ako sa ibang direksyon kaysa sa gusto ni Mama. 10:00 ng umaga, Nobyembre 19, nakatayo kami sa pasukan ng MRT, LRT sa isang istasyon sa Maynila. Sabi ng escort teacher. Ngayon, sasakay tayo sa MRT, LRT papuntang Intramuros. Ito ay experience sa pampublikong transportasyon. Sa totoo lang. Wala akong expectation. MRT? Ano ang pagkakaiba nito sa SkyTrain ng Vancouver? Tren lang ito na tumatakbo sa riles. Hindi ba? Ngunit pagbaba ko pa lang sa hagdan, iba na ang pakiramdam. Ang mga station sa Vancouver ay kadalasang makipot at simple, ngunit ang station na ito ay parang isang malaking underground city. Pagdaan namin sa turnstile, sumigaw ang kaibigan kong si Mark. Uy! May elevator din dito! Sa Vancouver. Puro hagdan lang, paliwanag ng escort teacher. May elevator daw sa halos 90% ng mga istasyon ng tren sa Maynila. Sa Toronto, Canada, 26% lang. Pagdating namin sa platform, hindi ako makapaniwala sa aking nakita. May transparent na dingding sa pagitan ng platform at ng riles. Platform screen doors. Sa libro ko lang ito nakita. Wala nito sa Vancouver. Paliwanag ng escort teacher. Ang platform screen doors ay para sa kaligtasan ng mga pasahero. Pinipigilan nito ang mga tao na mahulog sa riles. Matagal na itong inilalagay sa Pilipinas. At ang pinaka-nakakagulat ay ang electronic signboard. Susunod na tren. 2 minuto, 30 segundo. Ipinapakita nila ito ng real time. Hanggang sa second. Sa Vancouver, minute lang ang display. 2 minuto. 5 minuto. Dumating ang tren. 3 minuto lang daw ang interval ng pagtakbo. Ang SkyTrain sa Vancouver, kahit rush hour 6 hanggang 7 minuto. Sumakay ako sa tren at tiningnan ang loob. Ang mga upuan ay may fabric cover. At nakakagulat. May air conditioning na. Sobrang lakas. Kahit kalagitnaan ng Nobyembre, napakalamig. Ang mga tren sa Vancouver ay may plastic na upuan at walang ganoong kalakas na aircon. Sumigaw ang kaibigan kong si Emily na may hawak na smartphone. Uy! May wifi dito! Libre! Tiningnan ko rin. Totoo. Manila Metro free wifi. Mabilis din ang speed. Habang papunta sa aming destinasyon, patuloy akong nagmamasid sa paligid. Ang electronic signboard sa loob ng tren ay nagpapakita ng pangalan ng istasyon sa Filipino, English, Chinese at Korean. At ang audio announcement ay multilingual din. Ang transfer information ay real-time na nag-a-update. At ang pinaka-impresibo ay ang mga tao. Marami ang tao kahit hindi rush hour, ngunit lahat ay maayos. Ang mga bababa ay nauuna, at ang mga sasakay ay sumusunod. Sa Vancouver, medyo magulo. Pagdating namin at paglalakad sa transfer passage,
May artworks na nakadisplay sa dingding. Ang subway station ay parang gallery. Public art daw iyon. Paglabas namin ng istasyon, ang mga kaibigan ko ay nagpakita ng excited na ekspresyon. Olivia, ang galing talaga. Hindi mo maihahambing sa Vancouver. Kinuha ko ang smartphone ko at binuksan ang TikTok Live. Mabilis na umabot sa 3,000 ang real-time viewers. Karamihan ay mga taga-Canada. Sinabi ko sa camera, "Mga kaibigan, ngayon lang ako sumakay sa MRT ng Maynila. At sa totoo lang, hindi ito maihahambing sa SkyTrain ng Vancouver. Through minutong interval ng pagtakbo, platform screen doors, libreng wifi, sobrang lakas na aircon, real-time information system. Lahat ng ito ay basic dito." Bumabaha ang mga comment. Hindi ka panipaniwala. Dapat tularan ng Vancouver. Nakakahiya ito. Ngunit isang comment ang nakakuha ng pansin ko. "Ayaw ng nanay mo niyan." Tama. Malamang ay nanonood si mama ng broadcast na ito ngayon. 7:00 na ng gabi sa Vancouver. At tiyak na galit siya. Ngunit hindi ko pinatay ang broadcast. Sa halip, sinabi ko, "Mga kaibigan, sinasabi ko lang ang nakita ko. Ito ang katotohanan at ito ang realidad na dapat nating malaman." Umabot sa 5,000 ang live viewers. At noon ko napagtanto, hindi na ako makakabalik. Sinimulan ko na ang pagsasabi ng katotohanan na hindi gusto ni Mama. 5:00 ng hapon, Nobyembre 19, dumating kami sa isang super bath, tinawag itong Hilot Kalinga Wellness Hub, sabi ng escort teacher. Ngayon, i-experience natin ang kultura ng paliligo sa Pilipinas. Ito ay tinatawag na super bath o wellness center at isa itong kakaibang lugar. Sa totoo lang, wala akong expectation. Paliguan? Hindi ba ito ay isang lugar lang para maligo? Ano ang pagkakaiba nito sa shower room ng public pool sa Vancouver? Nagbayad kami ng entrance fee sa pasukan. 100 bawat tao. Halos 13 CAD. Sa tingin ko, medyo mataas ito dahil ang single entry sa public pool sa Vancouver ay 13. Ngunit sabi ng staff, pwede ninyong gamitin hanggang hating gabi. Kasama na ang bath, rest area, restaurant, game center, manga corner, lahat ng facilities. Sandali, 700 hanggang hating gabi at pwede pa ring magnap? Hindi ako makapag-isip ng saglit. Ang isang gabi sa guest house sa Vancouver ay hindi bababa sa 50. Dito, pwede kang magtagal sa buong araw sa halagang D18. Una naming ginamit ang paliguan na hiwalay sa babae at lalaki. Pagpasok ko sa changing room, hindi ko maipikit ang bibig ko. Para itong spa ng isang luxury hotel. Malinis na mga locker, libreng towel, hair dryer, at kahit lotion. Number H's Prez. Sa loob ng paliguan, mas nagulat ako. May mga iba't ibang uri ng jacuzzi, bubble bath, at event bath higit sa 10 uri. Ang public pool sa Vancouver ay shower room lang. At nakakagulat, mayroon ding ilang uri ng sauna. Pagkatapos ng 1 oras na paliligo, lumabas kami sa common rest area. Dahil co-ed na ito, nagkita ulit kami ng mga kaibigan ko. Lahat kami ay nakasuot ng uniform. Sumigaw ang kaibigan kong si Emily. "Olivia, tingnan mo ito! May steam room, ice room, at maraming silid." Sinimulan naming i-experience ang isa't isa. Ang steam room ay napakainit. Lumabas ako pagkatapos ng 10 minuto. Ang ice room ay malamig. Sobrang sarap pagkatapos pagpawisan. 11:00 ng gabi. Nagtipon kami sa restaurant sa loob ng pasilidad. Tiningnan ko ang menu. Kare-kare, lapas batchoy, sisig, sinigang. Ang presyo ay nasa pagitan ng galinda lang at yalmanin 50. Kalahati ng presyo sa restaurant sa Vancouver. Nag-order ako ng silog at iced coffee na sikat daw pagkatapos maligo. Paglampas ng hating gabi, pumunta ang mga kaibigan ko sa sleeping room. Ang sleeping room ay may mga reclining chair at may blanket din.
Humiga ako sa upuan at tumingala sa kisame. Maaari kong ma-enjoy ang lahat ng ito sa halagang 5 tarisa. Kung magho-hotel ako sa Vancouver sa isang gabi, kailangan kong magbayad ng hindi bababa sa 50 at hindi pa kasama ang breakfast. At ang pool at sauna ay isang panaginip lang. 2:00 ng madaling araw. Hindi ako makatulog, kaya pumunta ako sa game center. Nakita ko doon ang ilang kaibigan. Lahat ay nag-uusap ng may excited na ekspresyon. Sabi ni Mark, "Olivia, ang galing talaga. Kahit ang low-income people, pwede itong gamitin sa halagang 10 talisa. Ang mga homeless sa Vancouver, wala silang mapupuntahan tuwing malamig na taglamig. Dito, makakapagpainit sila sa kaunting pera." Dagdag niya, sabi ni Emily. Hindi ba ito ang tunay na public welfare? Isang lugar na accessible sa lahat, hindi mamahaling hotel. Sa Vancouver, lahat ay sobrang mahal at hindi man lang magamit ng mga mahihirap. Kinuha ko ang smartphone ko at nag-post ng story sa Instagram. May litrato ng loob ng super bath at ganito ang caption. 500 ta. 5 CAD para sa isang buong araw. Super bath, sauna, tulog, pagkain. Bakit walang ganitong public welfare sa Vancouver? Pagkatapos ng 3 oras, may emergency call mula kay Mama. Olivia, burahin mo agad ang post. Alam mo ba ang ginagawa mo? Inaatake mo ang gobyerno. Kumakalat na ang SNS mo sa buong province. Ginagamit ito ng oposisyon para atakihin ako. Kalmado akong sumagot, Mama. Sinabi ko lang ang totoo. Ang super bath dito ay talagang mura at pwedeng gamitin sa buong araw. May sinabi ba akong kasinungalingan kahit isa? Sumigaw si Mama. Umuwi kayo agad. Putol na ang programa. 7:00 ng umaga, Nobyembre 20. Nag-aalmusal kami sa restaurant ng Super Bath. Biglang pumasok si Jennifer, ang escort teacher. Seryoso ang mukha niya, mga estudyante. May emergency announcement. May utos mula sa Provincial Ministry of Education na agad na putulin ang programa. Ngayong 6:00 ng hapon, lahat ay uuwi sa pamamagitan ng eroplano mula sa NAIA. Biglang nagkagulo sa restaurant. Ha? Bakit biglaan? May 1 linggo pa kami. Tiningnan ako ni Jennifer. Olivia, direktang utos ito ng nanay mo. Dahil sa mga post mo sa SNS, naging issue sa politika. Ginagamit daw ito ng oposisyon para atakihin ang gobyerno. Tumayo ako. Ma'am, hindi ako uuwi. Ano? Nagulat si Jennifer. Hindi ako babalik. Hindi ako nagsinungaling. Sinabi ko lang ang nakita ko. Bakit iyon naging problema? Olivia, minor ka pa. Kailangan mong sumunod sa utos ng magulang mo. Sinubukan akong kumbinsihin ni Jennifer, pero umiling ako. Biglang tumayo ang kaibigan kong si Emily. Hindi rin ako uuwi. Tama si Olivia. Nakikita namin ang katotohanan. Bakit kailangan namin itong itago? Tumayo din si Mark. Ako rin. Hindi ba ito educational program? Bakit kailangang putulin? 1, 2, 3. Sa huli, lahat ng 23 estudyante ay tumayo. Hindi kami uuwi, natataranta si Jennifer. Lahat kayo. Ito ay mass insubordination. Magiging malaking problema ito. Isipin ninyo ang mga magulang ninyo. Sumagot ako. Ma'am, dapat ding malaman ng mga magulang namin ang katotohanan. Kung developed country talaga ang Canada, ano ang masama sa pag-aaral ng magagandang bagay sa ibang bansa? 10:00 ng umaga, direktang tumawag si Mama sa pamamagitan ng video call mula sa opisina ng kalihim ng edukasyon ng province. Lahat ng 23 estudyante ay nagtipon, Olivia, at mga estudyante. Mukhang pagod si Mama. Ang mga post ninyo sa SNS ay nagdulot ng malaking wave. Inaatake ng oposisyon ang gobyerno. Nanilinlang daw namin ang mga mamamayan. At ang media ay nagbabalita tungkol sa pagkahuli ng infrastructure ng Canada. Nagtanong ako, Mama, kasalanan ba namin iyon? Nagsinungaling ba kami? Nanahimik si Mama. At pagkatapos,
Mahina niyang sinabi. Hindi, hindi kayo nagsinungaling. Pero naging issue ito na sensitibo sa politika. Ang pagiging anak ko ang problema. Kaya, gusto mong magsinungaling ako? Gusto mong sabihin ko na masama ang maganda, marumi ang malinis, at huli ang advanced? Ipinikit ni Mama ang mga mata niya. At pagkatapos ng ilang sandali, sinabi niya, Olivia, pakiusap, umuwi ka na. Hindi ito problema na kaya ko pa. Umiling ako. Mama, hindi ako babalik. At lahat ng 24 na nandito ay pareho ang iniisip. Mananatili kami dito ng isa pang linggo at mag-aaral. Naputol ang video call. At pagkatapos ng 30 minuto, lumabas ang isang nakakagulat na balita. Breaking news sa CNN. 23 estudyanteng taga-Canada tumangging umuwi dahil sa galing ng infrastructure ng Pilipinas. Nagulat din ang BBC. Ang mga estudyante tumangging sumunod sa utos ng kalihim. Political crisis sa British Columbia. Tiningnan ko ang smartphone at binuksan ang TikTok Live nang nanginginig ang kamay. Mabilis na umabot sa 20,000 ang real-time viewers. Sinabi ko sa camera, mga kaibigan, kaming 22 ay nagpasya na hindi babalik sa Canada. Gusto naming mag-aral pa rito. Gusto naming malaman ang katotohanan at naniniwala kaming dapat ding malaman ng mga taga-Canada ang katotohanan ito. Bumabaha ang mga comment. Matapang sila. Lumaban sila para sa katotohanan. Ipagmamalaki ka ng nanay mo. Ngunit mali ang huling comment. Hindi ako ipinagmamalaki ni Mama. Malamang ay nasa political crisis na siya ngayon. 3:00 ng hapon, Nobyembre 20. Nagtipon kami sa isang coffee shop sa Maynila at nag-search kami sa laptop para sa balita sa buong mundo. Ang kwento namin ang top news sa main screen ng CNN, ang rebellion ng mga estudyanteng taga-Canada, nagbunyag ng infrastructure gap. Naglabas ang BBC ng mas detalyadong analysis article. Ang nakakagulat na natuklasan ng 23 teenager na nagpabagsak sa isang bansa. Naglabas pa ng editorial ang New York Times nang makita ng mga estudyante ang ayaw ipakita ng mga politiko. Sumigaw ang kaibigan kong si Emily. Uy! Nakasakay tayo sa Time Magazine! Sa main page! Totoo. Ipinakita ng Time ang malaking litrato ko. At ang headline na ito, Olivia Jones, 16 anyos, na lumaban sa kanyang ina para sabihin ang katotohanan. Habang binabasa ko ang article, pumintig ng mabilis ang dibdib ko. Ito ba talaga ang kwento ko? Sinabi ko lang ang nakita ko. 5:00 ng hapon. Nagmamadaling pumasok si Jennifer. Guys, malaking balita. Ang punong ministro ng Canada nagbigay ng pahayag. Tiningnan namin ang laptop screen. Nag-press conference ang punong ministro ng Canada. Nagbibigay ako ng paggalang sa tapang na ipinakita ni Olivia Jones at ng 23 estudyante, sabi ng punong ministro. Sila ay nagsalita ng tapat tungkol sa nakita nila at nagbibigay ito ng mahalagang mensahe sa atin. Nagpatuloy ang punong ministro. Inutusan ko ang kalihim ng edukasyon na igalang ang karapatan sa edukasyon ng mga estudyanteng ito. Tutulungan namin silang tapusin ang 2 linggong programa. Ayon sa plano, nagliwanag ang coffee shop. Nanalo kami. Talagang nanalo kami. Ngunit magulo ang pakiramdam ko. Hindi ito tagumpay. Siguradong nasa ilalim ng matinding pressure si Mama ngayon. 7:00 ng gabi, tumawag ulit si Mama. Personal na tawag na ito. Olivia. Pagod ang boses ni Mama. Panalo ka. Nakialam na ang punong ministro, kaya matatapos ninyo ang 2 linggo ayon sa plano. Maingat akong nagtanong, Mama, okay ka lang ba? Napangiti si Mama ng pilit. Hindi ako okay. Inihingi ng oposisyon ang pagbitiw ko. Binabatikos ako ng media na ginamit ko raw ang anak ko bilang political tool at bumagsak ang approval rating ko. Humihingi ako ng paumanhin, Mama. Sinabi ko ng taos puso. Bumuntong hininga si Mama.
Huwag kang humingi ng paumanhin. Tama ang ginawa mo. Ako ang nagkamali. Inaamin ko. Sa mga salitang iyon, gusto kong umiyak. Mama, Olivia, sabi ni Mama. Tapusin mo ang nakita mo at ituro mo ang katotohanan sa mga taga-Canada. Kung gaano tayo kahuli at kung gaano tayo kailangan pang matuto. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, umiyak ako sandali. Malaking political damage ang inabot ni Mama. Pero sinuportahan pa rin niya ako. 8:00 ng gabi, muli kaming naglakbay sa highway. Sa pagkakataong ito, mula Maynila hanggang sa iba pang province. Huminto kami sa ilang service area sa daan. Nagtaka pa rin ang mga kaibigan ko at nagkuha ng litrato. Ngunit naglakad ako ng tahimik sa service area at nag-isip, nangyari ba talaga ang lahat ng ito? Ang biyahe naming 23 ay naging international news. Nakialam ang punong ministro ng Canada at nakaranas si Mama ng political crisis. Habang nakatingin sa kalangitan sa gabi sa viewing deck, napagtanto ko, hindi ito simpleng biyahe. Ito ay isang tanong na inihagis ng 13 teenager sa mundo. Tama ba talaga ang natutunan namin? Iyon lang ba ang nasa textbook? Ano ang standard ng isang developed country? At ang pinakamahalagang tanong, mayroon ba tayong tapang na sabihin ang katotohanan? Nobyembre, 24. Isang linggo na kaming nandito sa Pilipinas. Sa loob ng panahong iyon, ine-experience namin ang iba't ibang lugar sa Maynila ayon sa plano MRT, bus, highway, super bath, palengke, park, at tuwing gabi, nagpo-post kami sa SNS ng mga nakita namin. Bakit ang linis ng public toilet sa Pilipinas? Bakit ang daming convenience store na 24 oras? Bakit ang mura ng taxi fare? Ang bawat isa ay tanong, at kasabay nito ay mensahe para sa Canada. 3:00 ng hapon ng araw na iyon, may emergency hearing sa provincial legislature. Ang tema ay Public Infrastructure and Education System. At dumalo si Mama bilang witness. Nagtipon kami sa lobby ng guest house sa Maynila at nanood ng live broadcast. Mabangis na inatake ng opposition party member si Mama. Kalihim, inutusan mo ang mga estudyante na hanapin ang mga flaw sa Pilipinas. Ngunit sa halip, nakita nila ang mga flaw ng Canada. Ano ang masasabi mo tungkol dito? Mabagal na tumayo si Mama at tumayo sa harap ng mikropono. Una sa lahat, kailangan kong humingi ng paumanhin. Nanginginig ang boses ni Mama. Nagbigay ako ng bias na mission sa aking anak at sa 23 estudyante. Sinabi ko na hanapin nila ang mga flaw sa Pilipinas. Hindi iyon edukasyon. Iyon ay political propaganda. Napatigil ang legislature. Nagpatuloy si Mama. At humihingi rin ako ng paumanhin sa mga mamamayan ng Canada. Naniniwala ako na developed country tayo at ang sistema namin ang pinakamahusay. Ngunit iyon ay arrogance. Kailangan nating matuto, nagtanong ang opposition party member. Ano ang kailangan nating matutunan? Binuksan ni Mama ang laptop at ipinakita ang litrato ko sa Instagram sa screen. Tingnan ninyo ito. Real-time toilet monitor system sa highway service area. Mayroon ba nito sa Canada? Wala. Elevator na inilagay sa 90% ng subway station. 26% lang tayo. Tumindi ang boses ni Mama. At ang super bath, public welfare facility na pwedeng gamitin sa halagang 14. Sa isang buong araw, paliligo, sauna, tulog, pagkain. Lahat kasama. Ilan ang homeless sa Vancouver na walang mapuntahan tuwing malamig na taglamig. Nagkagulo ang legislature. Sa huli, sinabi ni Mama, naglingkod ako bilang kalihim ng edukasyon sa loob ng 15 taon. Ngunit ako ay parang palaka sa ilalim ng temporaryang niyog. Mas malaking mundo ang nakita ng aking anak at ng 23 estudyante kaysa sa akin. Kailangan kong matuto sa kanila at yumukod si Mama. Humihingi ako ng paumanhin sa mga mamamayan. Bababa na ako sa puwesto. Biglang tumahimik ang lobby. Nakatingin ang mga kaibigan ko sa screen ng gulat. Umiyak ako
at kinuha ang smartphone. At nagpadala ako ng mensahe kay Mama. Mama, huwag kang mag-resign. Ipinakita mo ang tapang na aminin ang pagkakamali mo. Ikaw naman ang magbabago sa Canada. Pakiusap. Pagkatapos ng 5 minuto, may reply mula kay Mama. Olivia, salamat. Ipinagmamalaki kita. Ako at ang 23 sa inyo. Hindi ako magre-resign. Sa halip, gagamitin ko ang natitirang bahagi ng buhay ko para gawing parang Pilipinas ang Canada. Noong gabing iyon, nagpasa ng emergency resolution ang legislature, Special Committee para sa Philippine Infrastructure Benchmark. Budget na 5 milyon. Ang Vancouver Subway Upgrade Project ay magsisimula sa 2025, nagbalita ang CNN, 23. Ang Time Magazine ay pumili sa akin bilang candidate para sa Teenager of the Year. Ngunit mas masaya ako doon. Ang paghingi ng tawad ni Mama. Ang desisyon ni Mama na matuto. Iyon ang pinakamalaking tagumpay. Disyembre 1, 2024. Dumating kami sa Naya. Tinapos namin ang 2 linggong programa, ayon sa schedule. Sa pagkakataong ito, walang sino man ang tumangging umuwi sa departure lobby. Huling tiningnan ko ang Pilipinas. Sa loob ng 2 linggo. Ganap na binago ng bansang ito ang pananaw ko sa mundo. At binago nito ang buhay ng lahat ng baita 3, umalis ang eroplano. Sabi ni Emily. Nakatabi ko. Uy, gumawa talaga tayo ng history, no? Tumango ako. Oo, ginawa natin. Kaming 23, magkasama. Marso. Dolamang doan ng bundaan. Naglabas ang Netflix ng isang documentary. Ang title, Ang 23 na nagpabago sa lahat. 2 buwan ng produksiyon, 2 milyon ang budget. Ipinakita ang documentary sa 127 bansa sa buong mundo. At nakarehistro ito ng 8 milyong oras ng panonood sa unang linggo. Sina Olivia Jones at ang 22 kaibigan niya ay naging sikat sa buong mundo. Sa loob lamang ng isang araw, sinimulan ng Vancouver, Canada, ang Subway Upgrade Project noong 2025. Platform doors installation, pagpapaikli ng interval ng pagtakbo, pagbibigay ng libreng Wi-Fi, lahat ay naka-benchmark sa sistema ng Pilipinas. At noong Hunyo 2025, binuksan ang unang pampublikong super bath sa Vancouver. Ang pangalan, Olivia Wellness Center. 21 oras na operation, 2.15 ang entrance fee. Napakalaki ng reaksyon ng mga mamamayan. Hindi nag-resign si kalihim ng edukasyon Carol Jones. Sa halip, pinamunuan niya ang Public Infrastructure Innovation Project at tumayo sa unahan ng pagbabago sa Canada. Noong Oktubre 2025, nakatanggap siya ng Public Service Innovation Commendation mula sa gobyerno ng Pilipinas. Si Olivia Jones ay napili bilang isa sa final 10 candidates para sa Times Person of the Year noong 2025. At nakatanggap siya ng admission offer mula sa Harvard, Stanford at MIT ng sabay-sabay. Ang isang maliit na rebelyon na nagsimula sa loob ng 40 aton oras ay nagpabago sa mundo. Pinatunayan ng 23 teenager, ang tapang na sabihin ang katotohanan ay maaaring magpabago sa mundo.